napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Hindi kayo nag-iisip. Speaking of Duterte naman, alam nyo ang Duterte, alam nyo, isa sa mga kinabilibang ko talaga sa Duterte. Walang kumpa-kumpare, walang kaibigan. Basta magkasala ka, talagang hahatulan kanila or hindi kanila ito tolerate. Hindi kanila kakampihan. No, kasi laging bukang bibig ng mga tanso vlogger. Sabi mo dati, Tatay Digong, sabi mo dati, Duterte, kahit na anak mo, kahit na kamag-anak mo, pag nalaman mong adik, papatumba mo. Bakit nalaman mo dating adik si Marcos, hindi mo pinatumba? So, ito yung pinaka, doon, ito yung mga, isa sa mga, tawag dito, ito yung mga talagang patotoo. Ito may papanood ako sa inyong video. Kasi alam nyo, sa panahon natin ngayon, kaya yung iba malakas yung loob nila na gumawa ng krimen kasi lagi nilang bukang bibig na kadalasan yung pulis tatay ko, mayor ang tito ko, mayor ang ninong ko, presidente yung tatay ko, pinsan ko presidente. No, kadalasan yun ng yan yung naririnig natin. No, at na papatunayan natin, nakikita natin in real life. Ito yung isa sa mga patunay na kahit kamag-anak, kumpare or ano ka pa ng mga Duterte, kapag gumawa ka ng katarantaduhan sa Pilipinas, yari ka. Ito yung patunay dun. No, na ito talaga yung kailangan ng bansa natin. Na yung mamumuno sa bansa natin ay hindi tinotolerate yung mga pagkakamali kahit kamag-anak pa nila ang gumawa. So ito, panoorin po natin. Mga malalaking isda na wanted ngayon. Okay? Okay, play. Peter Ko, Herbert Colango, at Peter Lim. Tatlong pangunahing mga personalidad tol na binanggit ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanya naging unang matrix bilang mga pinakamalalaking isda. Katulad niya, NBI ang binan ko. Yan, isa yan. Dati naririnig ko yan eh. Bakit NBI binan ko? Kahit namang kasuhan nila ako, hindi nila ako kaya. NBI binan ko. Magaling. Tuloy. Isda sa larangan ng iligal na droga noong July 2016. Si Peter Lim ang umanong naging kumpare ni Duterte sa isang kasal kung saan pareho silang naging ninong. Pero tila walang kumpare kay Duterte nang malaman niyang allegedly big time drug lord pala ito. Kaya naman binantaan niya ang buhay nito. He goes in and out of the Philippines. Patay na to. The moment he lands at Naya, he will die. He will die. Tayo na kumpare niya yan pero hindi niya sinanto yun. Barangay Tanod tito ko. Shoutout kay Ate Ann Harot. Peter Go Lim, isang Cebuano Chinese businessman na nakabase sa Cebu na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking isda sa larangan ng bentahan ng iligal na droga na miyembro umano ng Chinese Triad na nakabase ang operasyon sa Visayas. Ang kanyang pangalan ay lumutang sa media matapos siyang direktang pangalanan ni Pangulong Duterte bilang pangunahing pinagmumulan ng iligal na droga. Sa simula, si Peter Lim ay kinilala bilang alias Jaguar, ngunit kalaunan ay nalaman na iba ang tunay na Jaguar na isa rin kilalang personalidad sa iligal na kalakalan. At ito nga si Jeffrey Diaz na napaslang mula sa operasyon ng mga pulis sa Las Piñas noong June 18, 2016.
Si Lim, kasama ang kanyang kapatid, ay napabalitang taga-suporta ng kampanya ni Pangulong Duterte noong 2016. Kasama rin si Lim sa Order of Battle ng Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, inimbestigahan na si Peter Lim ng Kamara matapos ituring na drug lord ng ilang testigo. Sa isang congressional inquiry, 2 sa dating tauhan niya ang tumistigo laban sa kanya, pero wala raw sapat na ebidensya para idin si Lim. Hindi na beripika ang bintang kaya hindi siya nasampahan ng kaso. Ang 2 saksing ito ay pinaslang sa misteryosong paraan noong 2006 and 2011 na nagdulot ng higit pang kontrobersya. Batay sa talaan ng Securities and Exchange Commission or SEC, si Peter Lim ay nagmamay-ari ng maraming lihitimong negosyo sa Cebu. Kabilang sa kanyang mga negosyo ay ang pagiging dealer ng imported na heavy equipment at siya ang may-ari ng Hilton Motor Corporation sa Cebu. Bukod sa Hilton Heavy Equipment, meron siyang Tiger Motors, K1KTV at Real Estate Development Company Limbros. Ayon sa isinagawang full background investigation ng CIDG Region 7, napakayaman ni Peter Lim at kaya niyang umupa ng maraming bodyguards para bantayan siya 24 oras para sa kanyang seguridad. Fast forward, sa pag-upo ni Rodrigo Duterte bilang ika-16 na presidente ng Pilipinas, agad niyang iprinesenta ang kanyang unang matrix na mga sangkot sa iligal na droga noong July 7, 2016. Isa ang pangalang Peter Lim sa mga binanggit ni Duterte bilang pangunahing drug lord ng bansa. Si Peter Lim umano ang sinasabing pinakautak ng sindikato ng iligal na droga na nakakalabas-masok sa Pilipinas dahil protektado ng isang police general na si retired General Marcelo Garbo Jr. Binantaan ni Duterte si Lim na sa sandaling pumasok siya sa bansa, sa NAIA pa lamang ay bubulagtan na raw ito. Waipek ang babala ng mga human rights group basta para kay Digong trabaho lang. Ngayon, upang linisin ang kanyang pangalan at iwasan ang banta ni Duterte na siya'y mamamatay oras na lumapag sa NAIA, nagpasya si Lim na personal na makipagkita kay Duterte upang linisin ang kanyang pangalan mula sa mga akusasyon ng pagkakasangkot sa iligal na droga. Sa kanilang paghaharap, ipinahayag ni Peter Lim kay Pangulong Duterte na hindi siya ang Peter Lim na tinutukoy ng mga iligalista sa kalakalan ng droga. Binigyang din niya na hindi lamang siya 100% kundi 500% sigurado na hindi siya sangkot sa anumang iligal na gawain. Tinuod lang, ipapatay tagil. Puta na, harapan to guys, oh. Puta, kaya ni Marcos to? Kaya sana no, may balik talaga yung ganito. Puta na. Sana isa sa mga Duterte ulit ang maging presidente. Puta na, ito yung kailangan ng bayan natin. Basta masilip na ako. Tinanong siya ni Duterte kung bakit nabanggit ang kanyang pangalan bilang isang supplier ng droga at sinagot ito ni Lim sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga posibleng dahilan. Ayon kay Lim, sa isang congressional inquiry sa Cebu, lumitaw ang mga pangalan ng mayayamang negosyante, kabilang ang mga nagmamayari ng mga jewelry stores, malls at motels na posibleng sangkot sa iligal na negosyo. Kapansin-pansin daw na hindi siya nabanggit na nagtulak sa isang congressman na imungkahi ang investigasyon sa mga mayayaman na ito lalo na sa kanya. Isa pang posibleng dahilan ng pagkadawit ng kanyang pangalan ay ang pagluta ng isang iligalistang babae na kinilalang si Marilu na may alias din bilang Peter Lim. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, inatasan ni Duterte si Lim na makipagkita sa National Bureau of Investigation or NBI at formal na isuko ang sarili para sa anumang investigasyon upang patunayan na hindi siya ang Peter Lim na malaking isda sa iligal na droga. Binanggit din ni Duterte na sa mga oras na yon, wala pang konkretong ebidensya laban kay Peter Lim at marami pang taong may pangalang Peter Lim sa Pilipinas na nagpapahiwatig na posible ngang hindi siya ang salarin. Pero sa pagdinig ng isa rin... Yun! Eto na. Eto yung nakalabas nung nakaraan. Gago! Eto na. Diba? Oy, diba ito yung nakalabas nung nakaraan? Tama ba ako? Ha? Diba siya yung pinakawalan? Walang visa na, no? Tama ba ako, Jeb, siya yun? Oo. Biglang lumabas na dito. Lahat na lang ata ng pinapakulong ni Tatay Digong, pinapalabas na. Na si Kerwin Espinosa sa Senado noong November 2016. Ibinunyag-nyag si Peter Lim na nakausap ni Duterte ang kanilang supplier. Ayon kay Espinosa, sinabi sa kanya ni na Jeffrey Jaguar Diaz, Lovely Impal at Peter Ko na si Peter Lim ang kanilang pinagkukunan ng droga. Yari ka ngayon. Damay-damay na, no? Poging-pogi si Saba dyan, ha?
Kaya nga, ang gwapo niya pa dito eh. ibinebenta sa mga Espinosa. Mariing itinanggi ni Lim ang mga akusasyon. Iginit niyang hindi niya kilala si Espinosa o iba pang mga personalidad na dawit sa iligal na kalakaran. Ba't nandito si PL? Si pambansang yung, loyalista tong bodyguard ni ni Limo. Siya ba yan? Hindi ba? Sorry, kala ko. Kala ko kasi siya, okay. Kasama sa alegasyon laban kay Peter Lim, ang pahayag mula sa isang tauhan ni Espinosa na si Lim umano ang pinagkukunan nila ng droga. Ayon sa mga akusasyon, nagkaroon pa umano ng pagpupulong sa Thailand sina Kerwin at Peter Lim, bagay na mariing itinanggi ni Lim nang siya'y makapanayam ng media. Halos isang taon matapos ang mga alegasyon, nagpalabas ang Department of Justice ng subpoena na nag-uutos kay Peter Lim na dumalo sa isang preliminary investigation. Nang ihain ng mga pulis ang subpoena sa bahay na naka-address kay Lim, wala siya roon kaya tinanggap na lamang ito ng kanyang gwardya. Ang tanong, Noong August 2017, formal na nagsampa ng kaso ang PNP-CIDG laban kay Peter Lim, Peter Go, Kerwin Espinosa, Lovely Impal at 6 pang ibang akusado sa pagbebenta ng iligal na droga. Kaagad na nag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre laban sa mga akusado. Aminado pa nga ang Malacanang na mahirap daw talagang imbestigahan ang kaso ni Peter Lim at tila para naghahanap sila ng nag-iisang karayom sa bunton ng mga dayami dahil ang pangalang Peter Lim sa database ng Bureau of Immigration ay pumapalo sa 4,000. Subalit, noong 2018, ibinasura ng mga prosecutor ang kaso laban kina Peter Lim, Kerwin Espinosa, Peter Co at Lovely Impal dahil umano sa kahinaan ng reklamo na inihain ng PNP-CIDG. Ayon kay Aguirre, mahina ang kaso laban sa mga akusado dahil iisa lamang ang testigo, si Marcelo Adorco, at may inconsistencies ang mga testimonya nito. Sa korte, pinabulaanan ni Peter Lim ang mga akusasyon ni Adorco, lalo na ang di umano'y pagkikita nila ni Kerwin sa Thailand sa pamamagitan ng pagpresenta ng ebidensya na siya ay nasa isang ospital ng Pilipinas noong mga panahong yon. Dahil dito, nasira ang akusasyon ni Adorco laban kay Lim. Kaya naman pinayagan ni Aguirre na ibasura ang mga kaso. Pero dahil sa ingay ng publiko, binawi ito matapos ang ilang buwan. Napaatras ang Malacanang at napalaya si Aguirre. Dito na ipinalit si Justice Secretary Menardo Guevara para ibalik yung... Ay, dito ko yan Tiyuhin ko to eh. Ang yaman pala ng mga Guevara, no? Naging Chief Justice din pala yung si Uncle. Kaso ng mga iligalistang ito at bumuo ng panibagong panel ng prosecution. Inakusahan ng DOJ si Peter Lim na nagsupply ng hindi bababa sa 90 kilos ng shabu sa tinatawag na Espinosa Drug Group sa Region 7 at 8 noong 2013 at 2015. May mga hiwalay ding transaksyon ng droga na naganap na may hindi matukoy na dami ng shabu noong 2014. Kaya naman August 2018, ang lokal na korte ng Makati ay sumang-ayon sa resolusyon ng Department of Justice na nakakita ng sapat na batayan laban sa mga suspect sa di umano'y sabuatan sa iligal na kalakalan ng droga kung kaya't nag-utos ang korte ng arrest warrant laban kay Peter Lim sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Pero biglang naglaho si Lim na parang bula. Yun lang. Yun. Biglang naglaho na parang bula. Dilawan yan. Ever since si Menardo Guevara. Dilawan pala yan. Hindi ko kamag-anak yan. Gago! Tulungan na ang NBI at PNP. Bumuo sila ng special na tracker team para hanapin siya sa kanyang mga address. Pero wala pa rin Peter Lim na matagpuan. Nag-aalok na ang pamahalaan ng pabuya na 500,000 pesos noong September 2018 para sa pag-aresto ng di umano'y drug lord na si Peter Lim. Ang pabuyang ito ay ibibigay sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na magre-resulta sa pag-aresto ni Lim. Ngunit para sa iba, marahil ay tumakas na ito at lumabas na ng bansa. Pero ayon naman sa Bureau of Immigration, walang record na umalis na ng bansa si Peter Lim at tiniyak din ng DOJ na wala itong pasaporte. Ayon sa Bureau of Immigration, ang huling biyahe ni Lim ay noong 2017 at may hold departure order si Lim noon pang 2018 at ang kanyang passport ay expired na. Ngunit, inamin din ni Justice Secretary Guevara na posible nga na si Lim ay umalis gamit ang peking pangalan at nakatakas sa pamamagitan ng mga butas na hangganan sa timog o mga backdoor ng bansa kung kaya't walang opisyal na record ng kanyang paglipad. Fast forward, March 2019, hindi pa rin nagpapakita si Peter Lim
Kaya siya ay inilagay na sa Red Notice list ng International Criminal Police Organization or Interpol. Ang Red Notice ay isang alerto sa mga pulisya sa buong mundo tungkol sa mga taong tumakas upang palawakin ang paghahanap sa ibang bansa, at ito ay inilalabas kapag hiniling ng isang kasaping bansa. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kawalan ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan, kung kaya't lalong nakumbinsi si Duterte na drug lord nga talaga ang kanyang kumpare. Kaya't muli na naman niya ito binanatan at binantaan habang siya ay nasa isang campaign rally ng PDP Laban Party sa Negros Occidental. Ayon kay Duterte, kung makikita niya si Lim kahit saan, papatayin niya ito at handa siyang makulong dahil dito. Sinabi rin ni Duterte na si Lim ay may mga bahay sa iba't ibang bansa, kabilang ang Canada, Bahamas at Hong Kong. Dagdag pa ng Pangulo, mas mabuti pa para kay Lim na magpatiwakal na lang dahil kung siya ay susuko, haharapin niya ang hanggang 200 taong pagkakakulong. Grabe, no? Ngayon, nagtataka tuloy ang publiko kung bakit parang iba ang trato ng gobyerno para kay Peter Lim kumpara sa mga maliliit na suspect sa droga na nagdulot ng kritika na ang manhunt para sa kanya ay tila isang moro-moro lamang at siya ay pinayagang makatakas. Dapat alam ng mga PNP at NBI na habang nasa labas si Lim, sumasama ang imahe ng war on drugs ni Duterte. Lalong tumitibay ang pananaw ng iba na hindi patas ang laban sa droga. Grabe raw ang hagupit sa may hirap. Samantalang yung mga big time tulad ni Peter Lim, parang nakakalusot daw sa batas at Who's there? habol pa ng Malacanang para sumuko ng maayos. We're asking Peter Lim, please surrender. If you are innocent, prove your innocence in court. You will be given your day in court. Dito isinisigaw ng iba na anti-poor ang war on drugs ng admin ni Duterte na nagbibigay alalahanin na nagpapakita ito ng pagkakaiba sa pagtrato sa mga taong may koneksyon. Munta nga lang yung mga nag-rally ng ganito. Alam niyo yung mga ibang nagano, yung ibang mga nakahiga dito, yun yung umiiyak ngayon. Grabe, sobrang hirap na dito sa Pilipinas. Yun yung mga umiiyak na ngayon na, ibalik niyo na yung war on drugs. Tangina, no? Dati, yung panahon ni Tatay Digong, pinapakulong niya yung mga drug lord, mga addict. Ngayon, sa panahon ng Administrasyong Marcos, pinapalaya na yung mga addict. Gago! Kaya sana sa darating na 2028 election, president election, no? Magkaisa ulit ang bawat Pilipino dito sa Pilipinas. At mas panaigin po natin yung ano natin. Huwag tayong magpadala sa kuno-kuno. Oo. Sana dapat kailangan talaga na may balik ang mga Duterte sa pagiging presidente. Kung tayo nang hirap na. Kahit ako minsan pag lumalabas kami, natatakot na ako sa daanan eh. Lalo na sa Luzon. Lalo na dito sa Luzon. Sa Visayas, okay pa eh. Pero dito sa Luzon, anak ng teteng, harapan na guys. Isa, apir lang. Apir, pare, kamusta ka na? Pak, butang na, ina. Pinasa na pala. Gago! Okay na, yari talaga. Alam nyo, kahit napakatagal pa ng 2028 election, na-excited na rin ako na no? Kasi iba kasi talaga magpalakad ng mga Duterte. Sa totoo lang, iba talaga eh. Tsaka itong mga naninira na to, yung katulad nitong mga hinayupang na may pahiga-higa pa. Punta na kinan yung parang gusto nyong mabuhay mga adik tapos Kaya minsan napapaisip ako, sabi ko, ang daming pinakulong, ang daming namatay ng mga big timer na drug lord kay ni Tatay Digong. No? Hindi kaya sila din yung mga patuloy na naninira sa mga Duterte ngayon, no? Papaisip ka doon bigla eh. Kasi punta na, sa yaman ng mga yan. Talagang pwedeng mangyari. Punta na, hintayin nyo lang makaupo si Baste. Si Mayor Baste o kaya si BP Sara. Punta na, iyak ko yun ulit. Magbayad ng dilawan dati yan kasi sila yung kauso ng AJK noon pati human rights kasabwat ng dilawan. Hindi na papabutin ng 25 yan, boss. Baka bago magpasko, 30 na ulit ang presidente. Sana nga eh.
Di alam nyo kasi sobrang hirap na. Oo, parang na tayong parang nakakatakot na kasi. Siyempre, ako, sa akin, okay lang. Paano yung mga kamag-anak ko? Mga bata, di ba? Yung mga kapatid ko, yung mga kamag-anakan, mga kapatid nyo, na pumapasok at madaling araw ang uwi. Nakakatakot na kaya? Nung panahon ni Tatay Digong, kahit anong panahon na yun, nagtatrabaho ako nun sa Nagtatrabaho ako nun sa restaurant. Oo. Sa restaurant ako nagtatrabaho nun. Nang uwi ko nun, mga alas 4. Grabe. No, grabe yung wala kang yung tipong parang lilingon-lingon ka kasi baka may sumusunod sa'yo. Sana ngayon, konting kibot natatakot ka na, napapaganon ka na Uy, baka bigla, pag may, halimbawa, may umistop na motor, kaya may makakasalubong kang motor, di ba, sa daanan, tapos mag-isa ka lang. Tuta, alert na ako ngayon Hindi, nagiging alert na ako Sabi ko, bitana, talagang pag may nakakasalubong akong motor, may hawak-hawak ko kung ano yung tumitingin-tingin ako sa tabi-tabi kung ano yung madadampot ko ng panghampas Mahirap na kasi ngayon, bitana, nakakatakot na. O kayo ba, sa mga lugar-lugar nyo, ano bang mga nangyayari? Ano to? Kaso tatama yung Trilliana. Shoutout po kay Reynaldo Tunio from Cabuyao, Laguna. Kami OFW noon may express lane para mag-process ng password. Ngayon nga lahat ng process ng papel pabalik-balik na. Yun na nga, Jib Punta na talaga, ewan ko ba? Arlene Reyes. Si Tita Arlene ba to? Ikaw ba to, Tita Arlene Reyes? Shoutout po Jay and luya ngayon 30 na per kilo. Kamatis 250 per kilo po tayo. Ang mahal, no? Huwag ka na magsisig, Sir Kennedy. Kahit ang sarap ng luto mo sa mahal ng ngayon. Tuloy pa natin. Ang sarap kasi, alam niyo kung bakit ko ito pinapanood, ang sarap balikan nung panahon ni Tatay Digong Butik na yan kasi nakakatakot na rito sa Pilipinas. At impluensya kumpara sa mga mahihirap na suspect. Itinanggi naman ito ng palasyo. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa isang press briefing na unang-una raw wanted si Peter Lim. Wala siyang kalayaan. Pangalawa raw, nakakulong si dating Senator Leila de Lima. Patunay na hindi lamang daw mahihirap ang target sa war on drugs. Matatandaan na si De Lima ay isang matinding kritiko na madugong kampanya ni Duterte laban sa iligal na droga na ikinulong noong 2017 sa mga paratang ng droga na kanyang sinasabing politikal ang motibo. Maraming senador mula sa Estados Unidos at mga grupo ng karapatang pantao ang nanawagan sa gobyerno na palayain siya noon. Binigyang din ni De Lima na ang di umano'y pagtakas ni Peter Lim mula sa Pilipinas ay patunay na ang kampanya ni Duterte laban sa mga narcotics ay doble kara at pagkukunwari lamang. Ayon sa kanya, madugulang daw ito kung ang sangkot ay ang mga mahihirap, karaniwang tao na naligaw ng landas. Mahirap ka ba, De Lima? Si Raulo mo rin Sa walang kapit, pero walang napapanagot na totoo at malaking drug lord. Sa kanyang pahayag, kaya ka nga nakulong binanggit ni De Lima na mabilis ang pag-imbento ng mga pekeng kaso laban sa kanya. Ngunit kay Peter Lim na may tunay na batayan ng mga akusasyon ay nakatakas lamang. Tinawag niya itong isang kahihiyan at korupsyon. Mula rin sa simula, ang administrasyon ni Duterte ay nakusahan na rin ng selective justice sa kaso ni Lim. Kasabay ng mga ulat na siya at ang kanyang mga kamag-anak ay mga donor sa kampanya ni Duterte noong 2016. Matatandaan pa nga sa larawang ito tol ni Duterte kasama si Peter Lim sa isang kasal. Tadtad ng batikos si Duterte mula sa kanyang mga kritiko. Tignan nyo noon man at ngayon, parehas na parehas lang yung ginagawa ng mga anti-Duterte sa mga Duterte. Diba? Parehas na parehas lang yung tactic nila. No? Pero wala pa rin silang nagawa nga. Kaya noon dati pa naman pala ini-issue na yan. Tutay na, anong connect nun kung pagiging, ba't kayo, hindi ba kayo, wala ba kayo may mga kumpare ba kayo? Putay na, yung may kaso nga na si James Kumar, may picture kung kani-kanino. Diba?
As lang, need pa ba ng birth certificate kung mag-renew ng passport? Hindi ko pa po alam kasi hindi pa ako nagre-renew, ma'am. Pero alam ko pa, ano pa yan? Hindi na ata. Ewan ko lang, ha? Oo. Bumalik na naman sa dati ang krimen dyan sa Pinas. Kaya nga eh. Di alam nyo sa totoo lang, ayaw na rin umuwi ng ibang OFW. Natatakot na sila eh. Siyempre, sa bakuin, nilalakad ng gobyerno ngayon ang paglaya mo. Kasi kapit sa Amerika ang bangag admin na to. I need daw, sabi ni Ma'am NJ, need daw. Need pa rin pala, no? Walang 10 years yan, Jay Guevara, bago ka mag-renew. Oo nga, kaya nga sinabi ko. Kaya nga, paano ko siya masasagot kasi hindi pa ako nakapag-renew. Ayan old passport lang kailangan. Hindi na po kailangan. Ito naman, hindi na kailangan. Ano ba talaga? Ang gulo nyo Hindi na, renew lang, sabi ni Cherry Pie. Yan naman pala, ma'am, hindi na daw. Ewan ko, bala kayo. Hindi ko masasagot yan. Hindi pa ako nakakapag-renew. 10 years to. 40 years old ako, bago ko pa ma-renew yung passport ko. Ganong kalupit ang mga ginawa. Isa sa mga nagawa ng Duterte. Na pinapakinabangan ng ibang mga anti-Duterte ngayon. May relasyon daw ang dalawa kung kaya't hindi mahuli-huli ang pinakamalaking isdang si Peter Lim. Git naman ng Malacanang na hindi personal na kilala ni Duterte si Lim at nagkataon lamang na sila ay parehong naging sponsors o ninong sa isang kasal. June 2021, ayon sa Interior Secretary na si Eduardo Año, si Peter Lim ay umalis na ng bansa. Sumibat na rin ng bansa ang isa pang taong pinaghihinalaang narco-politician o politikong may koneksyon sa iligal na kalakalan ng droga. Ito ay ang dating alkalde ng Iloilo City na si Jed Patrick Mabilog. Muli na namang nabuhay ang mga hinala ng ibang tao. Bagamat ang Bureau of Immigration ay nagsabi na wala silang record ng pag-alis ng nasabing takas sa bansa, tanong ng iba na may maglalakas loob bang tumakas at mag-iwan ng opisyal na record ng kanyang pag-alis? Palagi may posibilidad na si Lim ay nasa loob pa rin ng bansa. Maaring posible pa nga na siya ay nagtatago sa plain sight. Sa kabilang banda, July 2021, sa pahayag ng Philippine National Police or PNP, walang konkretong patunay na ang pinaghihinalaang drug lord na si Peter Lim ay nakatakas na mula sa bansa. Ayon kay dating PNP Chief General Guillermo Eleazar, patuloy pa rin ang kanilang paghahanap ng ebidensya na nagpapatunay na wala na si Lim sa bansa. Sinabi ni Eleazar na wala pa ang kumpirmasyon sa pagtakas ni Lim at patuloy ang pagsasagawa ng verifikasyon ng mga otoridad. Nag-utos na si Eleazar sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at Drug Enforcement Group na veripikahin kung nakatakas na nga ba ang mailap na negosyante. Nagtutulungan ng 2 unit ng pulisya kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno upang alamin ang kinaroroonan ni Lim. Nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga katapat na ibang bansa para sa posibleng mga pahiwatig sa kinaroroonan ni Lim. At sinabi ni Eleazar na hindi titigil ang PNP sa paghahanap sa kanya. Sinabi rin ni CIDG Director Major Ferro na iniimbestigahan nila ang posibilidad na nakatakas si Lim sa pamamagitan ng backdoor ng bansa matapos nilang malaman mula sa Bureau of Immigration na walang record ng pag-alis ni Lim sa bansa. Sa inyong palagay, Tol, nagpapakita ba ang kaso ni Peter Lim ng pagkakaiba-iba sa pagtrato sa mga mayayaman at mahihirap sa sistemang panghustisya ng Pilipinas? Paano ito nakakaapekto sa kredibilidad ng war on drugs? Ano ang inyong pananaw tungkol sa... Ate Anarot, mag-send ka sa messenger.